Nag-aalala na sa katakot-takot na traffic ang mga pasahero at mga tsuper. Ang pangamba ng mga driver, kapag kumonti daw ang kanilang biyahe, syempre, liliit din ang kita nila. Mula sa Osmeña Highway na Katutok Live, si Cesar Apolinario. Saan? Yes, Mel. Alam mo, kakasakay lang namin. Bali, 30 minuto kami na nag-antay ng bus. Yung aircon na hinihintay namin kanina, punong-puno, hindi kami nakapasok. Etong mamang driver nitong bus na non-aircon, pinagbigyan kami. Kanina, alam mo Mel, 10 minutes ago, nandun kami sa may Estribo. Nagkakalokohan nga rito, parang Estribo gang daw. Pero pinaakit kami ng kaunti at narito na ako sa may bandang harapan. Medyo siksikan, pinagpapawisan yung mga pasahero. May mga babae pa nga nakatayo. Ma'am, kamusta po kayo? Okay naman? Titiisin natin to. Sabi, 2 taon daw, no, yung gagawing project ng Skyway 3. Pero alam mo, Mel, ngayon pa lang, kahit di pa nasisimulan, papakunot noon na ang mga pasahero at ang mga motorista. Narito ang aking report. Dakong 2:00 ng hapon mula Quirino sa Maynila, binaybay namin ang Osmeña Highway southbound. Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Kapansin-pansin ang paglalagay ng harang sa 2 inner lane ng Osmeña Highway. Isasara na kasi ito sa motorista para bigyang daan ang gagawing Skyway Stage 3 project. Walang 3 minuto, narating namin ang Magallanes sa Pasay. Matutulin din ang takbo ng mga sasakyan sa Service Road at South Luzon Expressway na papuntang Buendia, Pasay, Manila at Makati. Tumutukod lang daw ang traffic sa mga lugar gaya nito kapag rush hour. Bandang 5:00 ng hapon, tuloy-tuloy rin ang mga biyahe ng sasakyan sa kahabaan ng Buendia. Pero nagsisimula nang mapuno ang mga pampasaherong sasakyan gaya ng jeep at bus. Kaya si Jessa wala nang masakyan papuntang Baclaran at naghanap na lang muna ng punong masisilungan. Ang tanong, paano pa kaya kung magsimula na ang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH? Siyempre po, may bata ako po, mahihirapan po ako pag sumakay. Lalo na po pag punuan po kasi yung mga bus papuntang Baclaran. Ano, rush hour na yun? Opo, ganitong oras. Gagawin daw po Osmeña, di ba, itong highway? Opo. Anong tingin mo mangyayari? Sobrang traffic na po talaga. Mas mahihirapan. Opo. Ang mga driver ng bus at jeep na madalas mapakamot ang ulo dahil sa traffic tuwing rush hour at kapag may okasyon. Bukod daw sa tuloy-tuloy na sakit ng ulong hatid ng matinding traffic, doble kalbaryo raw dahil apektado ang kita. Kaya tiyak na madalas silang walang madudukot sa naghihingalong bulsa. Hindi naman po natin gusto na ayusin po yan. Siyempre, project po ng gobyerno yan. Kaya kapag po ordinary days na hindi pa ginagawa yan, pag rush hour, kamusta po ang traffic dito? Matindi ba? Matindi po ang traffic dito. Okay. Basta pag may mga okasyon, inaabot ng 1 oras, 2 oras. Pero di lang jeep at bus ang apektado dahil ang mga tricycle driver madalas nakaka-30 ikot sa biyahe. Sigurado raw na mangangalahati na ito sa magiging sitwasyon ng traffic. Siyempre, sarado na dyan, kabulbol na yung mga dyan Pati kami dito, apektado. Tingnan mo, umpisa na nga. Talagang grabing traffic yan. Wala kami magagawa, no choice kami. Talagang sasabayo kami sa traffic. Pero kung may mga nagrereklamo, ang mga vendor na ito sumasabay sa daloy ng trapiko. Kahit para sa marami, ang hatid nito ay sakit ng ulo. Yung ganitong ordinaryo yan, nakakaubos pa kayo na maganda yung daloy ng trapiko? Hindi. Hindi kayo nakakaubos ng paninda? Tuwing kailan lang kayo nakakaubos ng paninda? Pag ma-traffic lang. Pag traffic talaga? Alam mo Mel, marami nang bumaba, no? Galing kami dun sa bago mag-Osmeña Highway. Bali, 15 minutes yung travel time mula dun sa 2 kanto papunta rin sa Osmeña Highway. Tapos kalalagpas lang namin ng Osmeña. Medyo pahintuhin-to tong sasakyan. Ang pinaka-problema rito, pag nag-start na mamayang gabi, yung construction, nako, ilang taon kaya sila na mapapakamot palagi sa ulo. Mel? Naku, just tiis tayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.